Eto na, may inamin na po ang ina ni Tantoco tungkol po sa di umanong krimen na nangyari sa Amerika na kung saan ay nasangkot ang ating cute na First Lady, Lisa Marcos. Totoo nga ba na sangkot ang ating cute na First Lady? Ano nga ba ang katotohanan? Totoo nga ba na si Tantoco ay na-overdose sa coke? O eto, panoorin natin ang paliwanag po dyan ni Maharlika na kung saan ay nakuha siya ang komento ng ina ni Tantoco. Ewan ko lang kung maniniwala kayo dito. Ito yung video. Alright, so let's go to Nina Tantoco. Okay, pinrint out ko, Miss Nina Tantoco, ang iyong mensahe kay Amy Marcos at saka kay sa Bilyonaryo. Okay, isa-isahin natin to palangga. Itong vlog na ito hindi para para mangutya ng isang namatay na o pamilyang namatay o pamilya ng mga namatay. Kundi pagpagising sa kanila o pag-correct ng tama. Tama ba? Pag-correct ng tama? Pag-correct ng mali. Alright, here we go. Okay, balikan natin ang istorya. Ang pag-uusapan natin, dahil nga naglabas na ang coroner's office, o medical examiner, okay, ayan, pinrint natin ito para may kopya tayo, para hindi tayo sa internet. Ayan, pinrint natin mga hitad, okay, na may isang Paulo Tantoco na kasama sa entourage ni Lisa Tanas at ng kanyang asawa, ang asawa ni Paulo Tantoco na si Dina Arroyo Tantoco. Noong March 8, ay I think, hindi ko lang alam kung anong date sila pumunta dito, siguro March 3, 4, ay nandito na sila sa Amerika para dyan sa Manila Film International Festival na yan, na gamit ang pondo ng bayan. Huwag nating kalimutan, ang salita, ang nagpondo sa kanila ay pera ng bayan. Okay? Miss Nina Tantoco, okay? Yes, ito, buti naman, hindi, basahin muna natin. So alam nyo ng istorya nito, wala na tayo doon sa fake document. Tumalo na, iba na naman ang topic ngayon, yung tungkol naman sa overdose. Okay, we'll talk about that, yung overdose. Kasi, pinopoint out ni Miss Nina Tantoco, ito na lang, sabi niya. Ito basahin ko to, yan yung sulat niya. Naloka lang ako kasi kung mayaman ka, at ikaw ay may-ari ng Rustans, parang hindi dapat ganito yung way ng writing mo. Nag-comment, lang to, parang comment lang to, no? O yan, nag-comment lang siya. Pero syempre, kung ikaw ay may-ari ng isang negosyo, bago mo pakawalan ang iyong communication, it should be polished. Baka naman, during this time, malungkot siya, di ba? O, Miss Nina Tantoco. Sabi niya, good evening, Bilyonaryo and Miss Amy. Sabi niya, I'm Nina Vargas Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9, Manila time. Okay? Sabi niya, in Los Angeles, California. In the presence of his wife, Dina. Okay? Kaya ko to pinrint para maganon-ganon ko. Mas maganda magsalita para ka nagtuturo, although hindi ako teacher. Okay? Sabi niya, hot water please, darling. Okay? Hindi kasama yun, sa binabasa ko. Okay, sabi niya, the first lady was not involved. No. Tumalo na ako. Sabi niya, he died. Wait. Where's my mata? Sorry, malabo mata ni Inday. Sabi niya, okay, ito. Ulitin natin, ha? Ulitin ko. Sorry, good evening, Bilyonaryo and Miss Amy. I'm Nina Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9 in Los Angeles, California, in the presence of his wife, Dina. Ayan. So, namatay daw siya, ay kasama niya. Okay. He died, sabi dito, in the presence of his wife. Guhitan ko lang to, Dina, who is the social secretary of the First Lady, Lisa Marcos. Tandaan nyo, sinabi ni Nina Tantoco na nung namatay pala si Pawi, yun ang tawag sa kanya, ay kasama niya yung kanyang asawa na appointee ni Marcos Jr., yun nga, social secretary ni Lisa Marcos. Meaning, mga kababayan, by admitting ng kanyang nanay, ay talaga naman nandoon yung kanyang asawa. Kaya marami tayong pag-uusapan dito sa ganitong revelation. Ang sabi dito, he died in the hotel room where he and his wife was staying. So meaning, namatay daw si Paulo na kasama si Dina Tantoco. So marami tayo ngayong papasok sa ating isipan. Kung namatay, hindi kung, confirm, nagurgur o by accident, di ba? Yun ang sabi ng coroner's report. Okay? Isa-isa natin, himayin natin to. Ayan, ang sabi dito, namatay dahil sa ang dahilan, ang cause of death ay aksidente. Manner is accident. Sinabi ko nga dito, sa nakaraang vlog natin, asan ba siya na aksidente? Paano ba siya na aksidente? Nadulas ba siya? Natumba ba siya? Nahilo-hilo ba siya? Tapos dito sa cause A, mayroong pulboronic effects. Yun na lang ang term natin. Then also, may other significant conditions, probable atherosclerotic or cardiovascular disease. So meaning, mga kapatid, dito muna tayo bago tapusin si Madam Nina Tantoco.
So sinasabi niya kasi dito, sinasabi kasi ng report na ang manner o ang pamamaraan ba ang kadahilanan ng kanyang pagkamatay ni Pawi ay aksidente. Hindi ka natin alam kung nauntog, nadulas, tumambling, hindi natin alam. Pero sa cause A, mayroong pulburon effects. At sabi dito, may other significant condition na probable atherosclerotic or cardiovascular disease. In layman's term, meron siyang nakitaan ng meron siyang sakit sa puso kasi cardiovascular disease. Meaning, mga kababayan, kapag inintindi ng mga doktor at mga nurses dyan, ng mga galing, ng mga palanggako, ngayon, ibig sabihin yan, sa layman's term, mayroong nakita ang doktor o yung coroners o yung nag-examine ng kanyang puso na mayroong problema ang kanyang mga arteries. Ano kaya sa tingin nyo? Ay mukhang totoo naman na may nangyayaring coke na yan. Pero sa napansin ko, mukhang nililinis yung pangalan ng ating cute na First Lady. Oo, bakit kaya? Nag-uusap kaya sila? Meron bang sikreto na pinag-usapan at kung ano pa? Kontento ba kayo dito sa komento ng ina ni Tantoko? Anak niya yung, di ba? Maraming hindi na kontento. Baka mayroong mga totoong nangyari at ayaw lang idamay ang ating cute na First Lady. Di ba? Kasi kung madamay po dyan, masira yung pangalan o kung ano man yung mapabalita, siyempre, si Junior, alam natin kung ano yung mga binabato sa kanya. Yung ngiwi-ngiwi, yung pulburon, may pulburon video, tapos may nananawagan na magpapulburon test. Ang tanong, kailan kaya magpapulburon test tong mga to? Bakit takot kayo? Wala namang mawawala kung hindi naman talaga kayo gumagawa ng gumaganyan. Diba? Sana pagbigyan yung taong bayan. Pero dito po sa ina ni Tantoko, di ko lang po ako para sa akin opinion ko, meron po itong tinatago na may mga impormasyon po itong alam na hindi dapat natin malaman. Ano kaya yun? Pero para sa akin lang yun kasi yung komento niya parang may kulang Ewan ko lang sa mga netizen. Magbasa tayo ng comment kung anong masasabi nila dito. Sabi po ni Presela Danton, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Hindi man ngayon, darating din yan. Sabi ni Desiree Desire, lahat ng sinabi ni Ma'am Maharlika, totoo talaga. Si Maharlika kasi, in fairness, may mga pinapakita. At yung mga komento naman, totoo naman yan. Kaya maraming galit dito kay Maharlika. Sa bagay, kung ano man yung kasama din yan sa content ni Maharlika. Pero ang tanong dito, bakit hindi siya napapatahimik? Sa sobrang tagal na niyang bumanat, naglabas ng mga ebidensya, totoo ba o hindi, yun ang katanungan natin. Kasi kung puro peke yung pinapakita niyang mga ebidensya, yung mga kwento, dapat napapatahimik na yan. Kasi mas matindi po pag naglabas ng mga ebidensya itong si Maharlika. Yun lang ang tanong ko bakit hindi napapatahimik kung hindi totoo yung inilabas niya? Di ba? Sabi ni Maricel Suba, kung hindi galing kay Butod ang pulburon sa nakuha ng anak niya, it means, sino Butod ba kasi sinasabi nyo? Hindi ko kilala yun. Baka alam nyo kung sinong Butod yan. Ito kasi comment ni Maricel Suba. Ulitin ko kasi hindi ko alam yung Butod na yan, no? Baka naman sabihin nyo yung cute nating First Lady. Cute yun, hindi Butod. Grabe kayo Sabi ni Maricel Suba, kung hindi galing kay Butod ang pulburon sa nakuha ng anak niya, it means alam niya ang gawain ng anak niya. O katanungan lang yun. Kung baka alam daw niya nung ina ni Tantoko, baka alam niya ang mga ginagawa ng anak niya. Sabi ni Janice Cabarubias, nag-iyakan dito mga loyalist. May mga nag-comment dyan ng mga loyalist, todo tanggol. Nako, hirap na kayo, no? Puro tanggol pa rin ang ginagawa nyo. Sus talaga naman. Sabi ni Annalisa Sikad, tumuntong, fake news daw yung sabi ni Ate Claire. Alam nyo naman si Ate Claire. Si Ate Claire ay puro lang yan. Kahit nakikita na natin kung ano nang pinagyayaw-yaw niya. Pero nakakatuwa siya. Marami siyang napapatawa. Marami siyang napapasaya. Kaya hindi po papayag yung karamihan na mawala siya. Malaking tulong siya sa trust rating ni Junior. Oo, malaking tulong yan si Ate Claire. Kasi pag mawala si Ate Claire dyan, malaki ang pagbabago ng trust rating ni Junior. Kasi ngayon, napakalaking tulong ni Ate Claire. Ang tanong, anong tulong? Pababa o pataas na trust rating? Iwan ko lang dito ka Ate Claire. Galing-galing na ito. Abogado yan Sabi ni Ares Nomiar, kontrolado nila ang mga opisyalis sa gobyerno kaya walang investigasyong mangyayari. 2028 pwede pa. Alam nyo sa totoo lang, yung lahat ng mga naging issue ngayon,
na hindi naimbestigahan or hindi naging malinaw lahat sa 2028 kung sakali lang na mapalitan si Junior ni BP Sara Duterte, kasi si BP Sara walang pwedeng katapat yan ngayon talaga. Ngayon yung maging presidential election, walang magiging katapat talaga siya. Grabe yung suporta sa kanya. Akalain mo siya na yung number 1 pero huling trust rating umangat pa. 'Di ba? Hindi man lang makadikit yung nakaupo sa trust rating. Diyan sila na najijinggit kay BP Sara eh. Sila yung namumuno. Pero hindi man lang makadikit kay BP Sara sa trust rating. Anyari na. 'Di ba? Ibig sabihin lang 'yan, marami ng kalain mo ba naman may mga kakamping na rin na sumuporta kay BP Sara. Number 1 nakakamping si Rowena Guanzon. Tuloy yung paninindigan niya doon sa pagiging anti-Marcos niya. Ngayon, pumapabor na rin siya sa mga pinaglalaban ng mga Duterte. Bakit? Katotohanan po ang kagustuhan ni Rowena Guanzon. Kakamping yan. Yung iba na dating kakamping, baka mga pink ina na. Ewan ko kung anong nangyari sa kanila. Hanggang dito na lang. Bye-bye.